Dati tayo ay pinag-uusapan sa iba't ibang bansa hindi dahil sa kagandahan kundi dahil sa mga nangyayari, kasi madalas dito sa bansa natin may mga foreigner, di ba? May mga ibang lahi na pumapasyal dito sa atin ay kinikidnap. Pinag-uusapan tayo hindi dahil sa tayo ay napakagandang nasa magandang lugar tayo, kundi pinag-uusapan tayo sa ibang bansa dahil palaging may mga nakikidnap na ibang lahi dito sa bansa natin. Pero ngayon iba. Ayan, no, magandang araw sa ating lahat, at nandito naman po tayo mga kabangag, no. So ito, no, meron akong nakita na ito'y nakakatuwa dahil isang mga magandang balita, no, para sa inyong mga minamahal kong mga kababayan, no. So ito, no, ito po inilagay ko dito para hindi niyo po masabi na fake news tayo. So yan, basahin natin. Bumaba ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nasabing sila ay mahirap batay sa huling quarter ng 2025, batay sa resulta ng Okta Research Survey. Sa pinakahuling tugon ng MASA survey, bumaba sa 30% ang self-rated poverty mula sa 54% noong ikatlong quarter. Ayon sa Okta, kumakatawan ito sa nasa higit 4.5 milyong pamilya na hindi na kinokonsidera ang sariling mahirap. So napakalaking ibinaba, di ba? So ito ay bunga ng kasipagan, no? Kasipagan ng ating Pangulo sa mga ginagawa niya. So ito'y napakaganda dahil marami ng mga kababayan natin na ngayon ay hindi na katulad dati na halos wala nang makakain. Kaya nga sabi ko sa inyo, maraming programa ang gobyerno natin ngayon na nakakatulong sa ating mga kapwa mahihirap. Katulad ng walang gutom program. So ibinibida ko talaga itong walang gutom program dahil dito sa amin, yan talaga ay buwan-buwan na tinatanggap ng mga residente dito sa amin na beneficiary ng walang gutom program na yan. Malaking tulong po yan sa ating mga kababayan. Lagi ko nga sinasabi, kahit wala tayo, maging masaya tayo sa mga kababayan natin na nagkakaroon. Diba? At alam nyo po ba, no, dahil po sa sipag ng Pangulo natin, kaya po naabot ito. So ngayon, ito yung presidente, ito yung gobyerno na gusto nilang palitan, gusto nilang ipatanggal, gustong patalsikin ng mga korap, no, na nakaupo sa gobyerno dahil ayaw nila ng matinong Pangulo. Kasi mukhang nakikita natin, ayaw nilang gumanda ang buhay ng kanilang mga nasasakupan. Gusto nila sila lang ang makinabang, sila lang ang gumanda ang buhay. Di ba kayo nahawa? Di ba kayo nahiya? Kaming mga mahihirap na Pilipino ang nagpapasahod sa inyo. Tapos araw-araw kumakain kayo ng mga masasarap na pagkain na dahil po yan sa dugot pawis namin nanggaling ang kinikita nyo dyan. Kayo ang pinili namin maupo, mamuno sa amin dahil umaasa kami na kayo ay gumawa ng mabuti para sa amin. Tapos kung kailan mayroong Pangulo na nagsisipag iahon ang bansang Pilipinas at mabago ang buhay ng pamumuhay ng mga mahihirap, ay patuloy niyong sinisiraan, patuloy niyong ibinabagsak dahil sa kagustuhan niyo na kayo lang ang makikinabang. Maawa naman po kayo sa mga kababayan yung naghihirap. So ngayon kaya nila ginagawa yan dahil kinakabahan na po sila dahil
patuloy ang investigasyon ng ICI sa mga gobyernong mga nakaupo na korap. Kaya yan, sigaw sila ng sigaw, gustong patalsik si PBBM dahil ayaw nilang malaman sa publiko ang mga kalokohan nilang ginagawa. Alam nyo, napakasarap talaga, no, ipagyabang. Napakasarap ibalita sa inyong mga nanonood sa akin, sa inyong mga patuloy na sumusuporta sa admin ngayon. Napakasarap ibahagi na dati tayo ay pinag-uusapan sa iba't ibang bansa hindi dahil sa kagandahan kundi dahil sa mga nangyayari, kasi madalas dito sa bansa natin may mga foreigner, di ba? May mga ibang lahi na pumapasyal dito sa atin ay kinikidnap. Pinag-uusapan tayo hindi dahil sa tayo ay napakagandang, nasa magandang lugar tayo, kundi pinag-uusapan tayo sa ibang bansa dahil palaging may mga nakikidnap na ibang lahi dito sa bansa natin. Pero ngayon iba, nakakatuwa nga, sabi ko nga sa inyo, nakakatuwa, napakasarap ipagyabang. Pinag-uusapan tayo hindi dahil sa katarantaduhan o anuman, no, kagaguan yan. Pinag-uusapan tayo sa ibang bansa dahil meron pong nadiskubre sa pamumuno ni PBBM, may nakita na gas, no. Ito, pakita ko sa inyo, play natin para marinig nyo po, no. Ayan. And in our final story today, the Philippines has recorded a major energy breakthrough, striking a significant natural gas bonanza, which promises a crucial boost to the country's long-term energy security. Philippines President Ferdinand Marcos Jr. has announced a fresh natural gas discovery at the Malampaya East 1 gas complex, known simply as MAE-1. It's located about 5 kilometers east of the existing field off the coast of Palawan, and is the country's first major gas discovery in more than a decade. Ayan, di ba, narinig nyo naman. Pinag-uusapan tayo ngayon sa ibang bansa hindi dahil sa kalokohan, kundi dahil sa sinabi nga nila na jackpot dahil ang Pilipinas may na-discovering gas. So alam nyo po ba itong sabi nga, no, balikan natin. Ito sa nakaraan admin ay walang pakialam na nakita nyo o hindi nyo nakita o nagbulag-bulagan kayo. So sabi nga ni Tatay Digong noon, di ba? Sabi nga niya, pabayaan natin yan, boundary na yan, kasi tubig lang yan. Wala tayong mapapala dyan at napakalawak ng tubig. Kaya pabayaan natin yan. Diba? Yan ang sabi ni dating presidente, pabayaan daw dahil tubig lang. Yan nakakatawa, no, na hindi pumayag si PBBM na mapasukan ng ibang bansa ang Pilipinas, no, mabawasan ni kahit konti lang, no, ni dangkal lang. Ganyan kalupit si PBBM. Matapang, hindi sa kanyang sariling lugar, no, kundi naninindigan para ipagtanggol ang bansa. Yung iba nga dyan, ang tapang-tapang, pero pamilya, no, pamilya lang niya, ang kaya niya, ganun. So ito si PBBM, ibahin nyo. Malupit yan. Sabi nga ni Attorney Panelo na nagulat siya dahil bakit, sabi nga niya, di ko akalain na may pakulong niya si Kibuloy at si dating presidente, di ba? O, huwag nyo basta-bastahin si PBBM. Dahil si PBBM ay tunay na matapang. Hindi man gamay na bakal, pero matapang.
So napakasaya ibahagi po sa inyo na dito sa Pilipinas ay meron na tayong malaking gas. Malaking tulong din po ito sa atin lahat mga Pilipino. Dahil dito, ayun, tuwang-tuwa ang mga DDS. Okay, pakinggan natin. Kasi tuwang-tuwa po sila. No? Iba-iba ang mga komento nila. Okay, pakinggan nyo po. Magandang araw, Malacanang Press Corps. We have an official statement. The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctors advised rest and monitoring, and his condition remains stable. The President continued to carry out his responsibilities while under medical observation and has returned to Malacanang. Thank you. So ayun, dahil dito sa balita na to, tuwang-tuwa ang mga DDS. Okay, alam nyo po ba, marami ako nakakitang mga komento at may nag-react sa video na to, na meron din mga komento na rest in peace, bangag, no? Sabi naman ng iba, nasobrahan ng coke, cocaine, nasobrahan ng pag-take ng drugs, o sabi naman ng iba, sana matuluyan na. Naku, magdusa kayo dahil ang Pangulo ngayon ay okay na at ang kalagayan niya ay bumubuti na. Ang lupit nyo naman. Kaya alam nyo po, dahil sa nangyari na to kay PBBM, ay patunay lang yan na si PBBM talaga ay napakasipag, magtrabaho. Talagang inaabuso na niya ang katawan niya, no? Kasi paano ko nasabi na inaabuso na niya? Pag nagtrabaho sa umaga, nagtatrabaho pa rin sa gabi, may trabaho pa rin, no? Nag-overtime pa rin. Talagang gusto niyang tapusin ang trabaho kung kinakailangan. Kaya naman, dahil sa sipag na yan, ay yung ipinakita ko sa inyo, ay yan po ay naabot niya. At hindi lang po yan ang naabot niya dahil napakarami na rin po niyang ginawa sa bansang Pilipinas na ayaw makita ng mga DDS. No, ayaw nilang makita ang katotohanan na ito ay kailangan ng bansang Pilipinas, si PBBM, para sa pagbabago. Ayaw nila yan makita dahil gusto nila sarili lang nila ang magbabago. Ayaw nila na mabago ang buong Pilipinas, no, buong mga kababayan natin na naghihirap. Gusto nila sila lang mabusog, no? Kaya ganyan yan. Kaya ayaw nila kay PBBM at gusto nilang ipatanggal dahil sa kagustuhan nila na patuloy silang mamayagpag sa pangungurakot. Kaya wag tayo papayag na basta mapatanggal nila, mapatalsik nila si PBBM. So ito, no, dahil sa mga ginawa ni PBBM at kasipagan, kahapon nga nandito po si PBBM sa BALM, no? So talagang napakasipag. Kaya naman, no, Mr. President, sana pahinga po kayo dahil alam po namin ang pagod nyo sa pang-araw-araw na mga ginagawa nyo para sa bansang Pilipinas, sa sipag nyo. Kaya pahinga po muna kayo, no? So sa tingin ko kailangan nyo po magbakasyon kasi parang nawawalan na po kayo ng time sa sarili nyo. Kaya deserve nyo po, no, magpahinga, no? Para nang sa ganon mabigyan po at manumbalik ang inyong lakas. Dahil ayaw po namin na mapalitan po kayo basta-basta ng isang balyo. Ano ang mangyayari sa bansang Pilipinas kapag yan po ay pumalit sa inyo? Baka bumalik na naman sa pagkalubog. Imbis na unti-unti nang umaangat ang bansang Pilipinas, baka mamaya naman lulubog na naman po tayo.